Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Linisin mo po kami, Panginoon. Hugasan mo kami sa iyong banal na dugo na nabuo sa krus sa Kalbaryo. Punuin mo po kami, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Punuin mo rin kami, Panginoon, sa iyong karunungan para maunawaan po namin, Panginoon, ang mga salita mo naming pag-aaralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe nito na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aaral sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya sa ganoong uri ng pananampalataya? Nagtanong, may pananampalataya? Kung maliligtas ba siya sa kanyang pananampalataya? Yan ang sinasabi dito sa versikulo 14. Tuloy natin sa versikulo 15. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Halimbawa daw, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 15. 16. Kung sasabihin niya sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi nyon? May isang kapatid, walang maisuot, walang makain. Sinabihan, magbihis ka at magpakabusog. Yan. Ngunit hindi naman siya tinulungan. Anong silbi ng kanyang pananampalataya? Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 16. Tuloy, last verse, 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. May pananampalataya pero walang kalakip na gawa. Anong sinabi? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kailangan
samahan mo ng yung mga gawa. Ayan ang sinasabi dito, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Anong ibig sabihin? Hindi ka marunong tumulong sa yung kapatid na nangangailangan. Kailangan may pananampalataya ka, may kasamang gawa. May tao na walang siyang maisuot, wala siyang makain, bigyan mo naman. Ayan ang ibig sabihin na gusto ng Diyos tayo ay may pag-ibig sa kapwa, marunong tayo tumulong sa mga mahihirap. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 17. Tulungan natin, kung mayroon tayo, tulungan natin ang ating kapwa na naghihirap. Wala siyang maisuot, bigyan natin ng maisuot. Wala siyang makain, bigyan natin ng makain. Ayan ang gusto ng Diyos. Pero ang pananampalataya nga walang kasamang gawa, patay ang pananampalataya. Iyon. Yan ang sinasabi ng Diyos. Walang silbi. Sabihin mo, may pananampalataya ka, hindi ka naman marunong maawa, hindi ka naman marunong tumulong. Yan ang sinasabi ng Diyos. Patay ang pananampalataya mo. Dahil makasarili ka. Mayroon ka, hindi ka naman tumulong. Ayan. Walang silbi ang pananampalatayang yon. Pero may pananampalataya ka na may nangangailangan, kapatid mo o hindi mo kapatid, yan, dumadaing sa iyo, mayroon ka naman, bigyan mo. Ano pangangailangan niya? Wala siya, bigyan mo. Yan ang gusto ng Diyos nga. Sinasabi nga, pananampalatayang may kalakip na gawa. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos nga tayo marunong maawa, marunong umibig ng ating kapwa. Yan. Dahil ang iyong itulong sa iyong kapwa, hindi nakakalimutan ng Diyos. Ibabalik ng Diyos yan. Siksik, liglig at umaapaw. Ayan. Kahit sa isang basong tubig pa lang ay bibigay mo sa iyong kapwa, may gantimpala yan. Tubig pa lang yan ha, isang basong tubig lang, pero hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Nga ikaw ay nagbigay sa taong yan. Kitang-kita ng Diyos lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ito. Kita ng Diyos yan. Nga, ang gusto ng Diyos, bukas ang ating palad sa pagbigay sa mga mahihirap. Alam mo na siya ay naghihirap. Yan. Inire-record ng Diyos yan. Lahat ng mga binibigay mo sa iyong kapwa. Record, naka-record yan. Hindi nakakalimutan ng Diyos. Lahat ng itinulong mo sa kapwa nga mga mahihirap. Naka-record yan. Bibigyan ka ng Diyos ng gantimpala. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat itinuro ng Diyos. Pag-ibig sa kapwa, pagbibigay, tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Marunong siya tumulong. Ayan, buhay niya, ibinigay niya sa atin. Dahil tinulungan niya tayo para tayo ay maligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan ang Diyos. Napakabait ng Diyos. Pati buhay niya, ibinigay niya sa atin. Para tayo ay
makabalik sa Diyos. Dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos. Ngayon, makabalik na tayo sa Diyos. Basta tayo ay mananalig kay Kristo. Tayo ay tumanggap kay Kristo. Ngayong umagang ito, mga kapatid kaibigan, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ipinakilala ko si Jesucristo nga siya lamang ang tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. Walang ibang pangalan na binabanggit ko rito. Kay Jesucristo lamang. Dahil siya lamang ang Panginoon nga nagkatawang tao. Si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Tanggapin natin si Kristo ngayong oras na ito. Dahil hinihintay tayo ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay isusulat sa aklat ng buhay. Napaka-importante mga kapatid kaibigan sa kaligtasan. Mayaman ka man pero mapapahama ka, ikaw na ang pinakamahirap. Bakit? Kayamanan mo hindi mo madadala, kahit piso hindi ka makapagdala niyan dahil may iwan niya pag binawian tayo ng ating hiram na buhay. Kahit anong yaman hindi mo madadala. Pero kapatid kaibigan, pag ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, marami kang kayamanan doon sa langit. Yan ang sabi ng Panginoon. Kung gusto mo kayamanan, doon ka mag-impok ng kayamanan doon sa langit. Wala doon nga magnanakaw. Walang kalawang. Walang tanga. Nga mo? Sa Bisaya pa kare, magket-ket sa imong kayamanan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Napaka-importante ang kaligtasan. Dahil tayo ay may hangganan dito sa lupa. Pero may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Ayun ang napakahalaga. Ayun ang buhay na walang hanggan. Na hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Hindi na tayo magkakasakit. Ayan. Kailan mangyari yan? Pag binago na ang langit at lupa, pati tayo babaguhin ng Diyos. Yan ang sabi ng Diyos, ng tagal-langit at tagal-lupa ay pagsamahin niya. Doon tayo mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, ang pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo. Magsama-sama tayo roon. Basta kayo ay naniniwala at kayo ay tumanggap kay Kristo. Magkita tayo doon mga kapatid kaibigan. Doon tayo magpapatuloy sa paglilingkod ng ating Panginoon. Magpapatuloy tayo sa pagsamba ng ating Panginoon. Doon sa bagong langit, bagong lupa, ang pinaghaharian ng katarungan.
may samba roon, mga kapatid, kaibigan, sa bagong langit. Anong araw ang samba roon? Sabat. Sabado ang samba roon. Saan man yan mababasa? Isaias 66 versikulo 22 hanggang 24. Kompleto yan, mga kapatid, kaibigan. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, mababasa mo rin yan. Ang panambahan doon. Pag nagbanggit ang Panginoon ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pero pag King James, ang Biblia mo, mababasa mo Sabat. Mababasa mo talaga Sabat. Pag King James ang Biblia mo, pero pag NIV, mababasa mo araw ng pamamahinga. Mababasa mo ron. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Walang pinipili na bansa, lahat ng bansa. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay, hindi ka makapunta roon, hindi ka makapagsamba roon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Iyon ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, pag ikaw ay naniniwala, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at ikapagligtas, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kanyang araw nga gusto siyang sambahin. Sabat. Sabat ang sinabi, hindi linggo. Kaya ang sabi ng Diyos, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun? Nga patrabahuin tayo ng Diyos. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes magtrabaho ang tao. Pero ang ikapitong araw, huwag kang magtrabaho. Dahil banal na araw yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon, Sabat. Anong sinabi sa versikulo 24? Sa kanilang paglabas, makikita nila ang mga bangkay nga naghihimagsik laban sa Diyos. Uod kakain, hindi mamamatay. Apoy susunog, hindi rin mamamatay. Ayan ang pinakadelikado, kapatid, kaibigan. Kaya nga, paniwalaan natin ito. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan at buhay ang salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos paano tayo maligtas. Tinuturuan niya tayo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala ng iba. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang mga utos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil, huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil pag binura mo ang utos ng Diyos, pati ang Sabat, anong sabi ng Diyos? Sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Anong sinabi ng Diyos? Hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ayaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sinasabi sa versikulo 21. Versikulo 22. Marami ang nangatuwiran. Anong sabi? Sa versikulo 22. Ipinakita nila sa Diyos ang kanilang mga ginagawa. Ang sabi, nangaral po kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Anong sinabi? Sa versikulo 23. Anong sinabi ng Diyos?
kailanmay hindi po kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit sinabi ng Diyos yun? Nga mangangaral, palayas kag demonyo, gumawa ka ng mga himala sa pangalan ng ating Panginoon, pero bakit hindi kakilala? Dahil sa paglapastangan mo sa Sabat, dahil sa pagbura mo sa kanyang mga utos. Sabi ng Diyos, ito ating palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Nakilala natin ng Diyos ang Sabat. Sabi niya sa Ezekiel 20:20, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan? Ang Sabat. Palatandaan niya yan. Dahil ang araw ng Sabat ay sagradong araw yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayo magtrabaho sa araw ng Sabat. Ayan. Pero ngayon, maraming hindi sumusunod nito. Marami. Doon talaga sila sa unang araw nga hindi inutos ng Diyos. Ayaw nila sa inutos ng Diyos nga Sabat. Ayaw nila yan. Pero sa linggo, marami diyan nga nagsunod yan sa pagsamba sa Diyos. Pero ang katotohanan ay Sabat. Pagkatapos ng paggawa nitong mundong ito, lahat ng bagay ginawa ng Diyos, pati tayo ginawa ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magpahinga ka sa ikapitong araw. Dahil nagpahinga din ang Diyos. Ibig sabihin ba, napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil siya ay Diyos nga makapangyarihan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Para tayo, ang kanyang mga nilalang, tayong mga anak niya, sumunod sa kanya. Sumunod tayo sa Diyos. Dahil siya ang makapangyarihan. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Pati tayo, ginawa ng Diyos. Sino ba ang ating sundin? Ang Diyos, dahil siya ang may sabi nito. Salita niya ito. Ginamit lang ako ng Panginoon para may pahayag ito sa buong mundo. Nga makilala siya. Malaman ang kanyang gustong araw, Sabat. Kaya ipinahayag ko ito sa buong mundo. Kaya nga, alam na ninyo nga may samba sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang samba ron. Alam na ninyo ito. Dahil lagi itong binabanggit. Tuwing umaga, binabanggit ito. Laging nagpaalaala ng Diyos. Lagi tayong tinuturuan ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas. Kautusan, tinuturuan din tayo. Araw niya ang gusto niya, tinuturuan tayo. Kailan ng kaligtasan, tinuturuan tayo. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kapag patay na. Kala ng iba, pag namatay sila, nga hindi sila naniniwala, hindi sila tumanggap kay Kristo, dasalan sila sa naiiwan, akala nila sila ay maliligtas. Wala na pag-asa. Sabi ng Panginoon, ang patay ay wala ng alam. Pero ang buhay, alam na siya ay mamamatay. Mangangaral 9:5. Mababasa mo yan. Nga ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala na siyang nalalaman. At wala na siyang pag-asa. Kaya nga sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong buhay ka pa. Ngayon nakakarinig ka pa. Paniwalaan mo ito.
Dahil ito ay katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, pag kayo ay naniniwala, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, magkita tayo doon. Doon tayo magkita sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Hindi kuman kayo nakita sa mukhaan, harapan, pero narinig mo itong salita nito. Pag kayo ay naniniwala, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, sigurado magkita tayo doon. Doon tayo magkita sa bagong langit, bagong lupa. Dahil may wakas. Darating ang wakas. Pag binago na itong langit at lupa, ayan ang sinasabing wakas. Lahat ng masasama ay lilipulinan ng Diyos. Ayun lang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun lang ang makapunta ron. Doon tayo. Sama-sama tayo doon. Ito, katotohanan ito, kapatid, kaibigan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Tinuturuan tayo ng Diyos kompleto. Basta tandaan mo lang, si Kristo lang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Paniwalaan mo ito. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod ka sa kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng Diyos sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Versikulo 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, siya ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Ano pang sinasabi? Sa Juan 14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ni Kristo. Hindi niya sinabing binura ko na ang aking mga utos. Hindi niya sinabi, pero may nagngangaral nga sabi, huwag na kayong sumunod sa utos, pati ang Sabat, huwag na kayong sumunod yan dahil binura na sa krus sa Kalbaryo. Nako, nakakatakot yan, kapatid, kaibigan. Nakakatakot yan. Sabi ng Panginoon sa Mateo kapitulo 5 versikulo 17, hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautosan. Naparito ako upang ganapin at tukdin. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya dito lahat, kaligtasan itinuturo, kautosan itinuturo, Sabat itinuturo. Kailan ang kaligtasan itinuturo? Kompleto ang itinuro ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano pang sinabi? Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pinapalayo tayo sa mga rebolto, mga imahen, mga larawan. Pinapalayo tayo ng Diyos. Kay alang ka na sa kapahamakan. Yan. Galit ang Diyos yan. Sa mga rebolto, mga imahen, mga larawan. Galit ang Diyos yan. Ang sabi ng Diyos sa Pahayag, kapitulo 28, kapitulo 21, sorry. Pahayag, kapitulo 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag Diyos-Diyosan ay itinapon sa naglalagablab na apoy at asupre. Ayan ang pangalawang kamatayan. Yan ang sinasabi. Mga kapatid, kaibigan, pinapaiwas tayo ng Diyos sa lahat ng ayaw niya. Ang gusto ng Diyos na tayo ay makaalam sa kanyang salita. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo
naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, ingatan mo po kami sa araw na ito. Iligtas mo kami sa lahat ng mga disgrasya. Panginoon, isinusuko ko po sa iyong makamay ang aming mga sarili. Hawakan mo po, Panginoon, ang aming mga espiritu hanggang sa iyong pagbabalik, nga kami madatnan mo, nga kami laging nananalig sa iyo, laging nagpuri sa iyo, laging nagpasalamat sa iyo, at laging nagsamba sa iyo. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa espiritu at sa katotohanan. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming pinutagapagligtas. Amen.